Alam niyo ba mga mi na makakagawa tayo ng puto cake na malambot, fluffy at napakaputi. And take note mga mi, hindi na natin kailangan pang gumamit ng oven. Yes mga mi, kaya kung interesado ka, tara samahan mo ko hanggang dulo dahil napaka-easy lang nito gawin. Patok pang benta at ilang sangkap lamang ang ating kailangan. Kaya tara, umpisa na natin. Sa recipe nito, kailangan po natin ng 7 perasong itlog. XL po yung size nito mga mi. Ang gagawin lamang po natin dito, paghiwalayin po natin yung egg white at saka yung mga egg yolk. Ganitong paraan lamang po yung ginawa ko para mapaghiwalay ko sila. Pagkatapos naman ito, set aside natin yung ating mga egg yolk. Then, dumako naman tayo dito sa 3 cups na cake flour. Yes, mga mi, cake flour po yung gagamitin natin. Mas maganda po kasi yung outcome nito kapag cake flour po yung ginamit natin. Naglagay na rin ako ng 3 teaspoon na baking powder. Then, sinala ko lamang po ito para maiwasan natin na merong mapasamang bobong flour. Naglagay na rin pala ako mga mi ng 1 cup na white sugar. Sumunod naman, 1 and 1/2 cup na tubig. Yes, mga mi, tubig lamang po yung gagamitin natin sa recipe na ito. Kailangan lang po hahaluin natin ito na maayos para maging smooth po yung consistency nitong ating mixture. Kailangan mga mi, hindi po mapasobra yung liquid na ilalagay natin dito. Kaya importante po na susundan nyo po yung mga sukat na ginamit ko. Pagkatapos ng mahalo, dumako naman tayo dito sa ating mga egg white. Dito mga mi, gagamit pa ako dito ng cream of tartar ng 1 teaspoon. Yes mga mi, kailangan po talaga meron tayong cream of tartar. Kung wala naman po kayo yan, pwede po kayo mag-substitute dyan ng 1 teaspoon na suka or 1 teaspoon na lemon juice. Balibit lang natin ito mga mi, naglagay na rin pala ako dito ng white sugar. 1/2 cup lamang po and din ang ginawa ko, paunti-unti ko po itong inilagay. Hanggang sa maging ganito na nga po yung itsura ng ating meringue. Kailangan mga mi, hindi talaga mahulog yan kahit anong mangyari. Kaya kapag ganyan na, pwede na po nating i-mix dito sa ating mixture. Sa proseso na ito mga mi, napaka-importante din po nito. Kailangan po, dahan-dahan po natin itong hahaluin. At 3 beses ko pong hinati yung ating meringue. Yes mga mi, importante po talaga yan. Kaya sundin nyo na lamang po kung paano ko po ito ginagawa at hinahalo. Hindi po kasi dapat ito mga mi ma-overmix. Para ma-achieve po natin yung fluffy at malambot na puto cake. Nang ma-mix ko na nga ito ng maayos, kinuha ko naman itong aking paghulmahan. Nasa size 12 ito mga mi, nilagyan ko lamang po ng parchment paper sa ilalim. Then, inilagay ko na po itong ating mixture. Kailangan mga mi, itatap natin ito bago po natin ilagay yung toppings natin na itlog na maalat. Yes mga mi, perfect combination kasi dito yung itlog na maalat. Pagkatapos niyan, mag-steam na po tayo. Kailangan po kumulo po muna yung tubig bago natin ito isala. Then, lalagyan po natin ng tela yung takip ng ating steamer. I-steam po natin ito ng 25 minutes to 30 minutes. After 30 minutes po, chinek ko siya ng toothpick. So, okay naman na po, kaya pwedeng-pwede na yan. Kaya naman mga mi, papalamigin po muna natin yan bago po natin tatanggalin dito sa ating pinagulmahan. At nung medyo malamig na nga po siya, eto na at tatanggalin ko na po siya. Ganitong klaseng pagtatanggal lang po yung ginawa ko mga mi, kaya hindi naman po kayo mahihirapan. And by the way mga mi, hindi pala ako nakapag-brush ng oil dun sa aking paghulmahan. Kaya kung gusto nyo pong mas makinis po yung gilid niya, mag-brush po kayo ng oil. Then, naglagay pala ako dito mga mi ng cheese kasi talaga namang napakasarap niyan kapag merong cheese. Kaya naman, kung nagustuhan mong recipe nito, pwedeng mong subukan at mag-comment ka na dyan sa baba.